Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroong Pilipinas, mayroong Western Visayas, kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ang gaman nga bahin sang kalibutan nagatag kami sa katahuran, bayong aga, good morning sa inyo katanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpalagad sang programa Balita, Issue, Kagiban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Mayo 5, 2025. Uy, happy fiesta ha sa mga taga Banwa sang San Dionisio. Kag happy birthday akon nga Lola Neneng Teresita Hervas. Abiyan, pito lagi lamang kaadlaw ang nabilin antes ang adlaw sang Hatol ng Bayan 2025. Naka-plaster ka na ba na? O kung naka-finalize ka na ba na? Sang mga listahan sang mga kandidato nga pagabutuhon sa adlaw sang eleksyon. Ikabay pa mga plan now with less than 10 days left. Exactly a week left sa ating sining eleksyon. Ay bugos na ang imo sining desisyon. Kung sino ang pagsaligan na magdumala sa aton pungsod, sang aton banwa, kag sang aton probinsya. Sa kinahagan, maging po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa atong mga sugitag paramati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa mga kauturan naton sa Bacolod City kag Negros Occidental, bayong aga gid sa inyong tanan. Pinatami ataman sa happy listening kag isa kami ayad gagdaw ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Kay pangayara kamo sa maayong kahimtangan. Samtang nagpamati sa aton sining pagpangalagad on air and online. As you earlier time mga biyan, kami ang inyong batang live sa 585 kHz sa lisukan sa inyong radyo. Subuman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, subong iya nga aga. Maging kaupod natin mga biyan ang isa sa mga opisyal ang Department of Agrarian Reform Iloilo. Agod nga ipaalinton sa aton bilang ka mga updates gikan sa ila opisina, partikular mga abyan ila sining pagpanagtag sang duta agpanas sa mga kautangan
Pagpalabot sa bulig infrastruktura kag palangabuyan sa mga ARB sa probinsya sang Iloilo. Baloon naton pila na ang nakabenepisyo sa sining programa sang Department of Agrarian Reform sa unang 4 ka bulan ng tuig 2025. Kasiplatan taman dahil mga biyan ang pila ka mga updates gikan sa iban pang mga ahensya ng aton sining gobyerno. Particularly na mga biyan ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. No, antes kita magpatpat sang aton mga balita subong iyang Lunes. Aga kuha kita ng mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo diri sa Western Visayas, particularly diri sa syudad sang Iloilo. Ibaloon man naton ang mangin heat index subong iyang adlaw. Oras mabyan, alas 9:09 na sa aga sa sining nga oras. Magakuha kita sang latest nga update sa lakat sang panahon. Kaupo naton sa piyak na linya, we have Sir Jeff Makiling sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sir Jeff, good morning. Yes, sir. Mayang aga kita tanong kanito sa weather update sa Subuhan Law, Monday, May 5, 2025. As of today, ang ating ginapatayan ng LPA na estimate na sa Larata, yung 460 kilometers west of Coron, Palawan. Ang easterlies na yun ang ka-apekto sa the rest of the country. Meanwhile, sa Western Visayas, magagaling sa paggalang ng Kalaitan, kamagala sa Siliping Mapatulan, at anong suga sa easterlies. Pinatutog sarangan sa direction na pag-iklat na maganda na singawan para sa Western Visayas. Baka na itugtog sa sarangan ng pagpapalit na pandali sa pagkabigatan. Pagka sa temperature na ito, 27 degrees 32 degrees Celsius. Ang ating forecast ng maximum temperature ara sa 27 to 32 degrees Celsius. Ang ating forecast naman na yun, kasi index sa pagmingatang ini ara sa 40 degrees Celsius. Ang ating nagabot lang, 5:30 a.m. ng aga, magkatulog din sa 6 o 8 p.m. taon expecting. Dito sa update with Friday with the station, update makita naman. Sir Jeff, to clarify lang, ang inyong low pressure area, sir, may epekto ini siya bala sa Western Visayas? Sa subong, sir, wala ini-direct nga effect sa Western Visayas. Easterly kami ang weather system kapag sa aton. So, mga nung ini, expect natin na maging generally for weather kita, sir. But how likely, sir, no, na ma-develop ang hindi nga ginabantayan ng low pressure area sa isang tropical depression o kung bagyo? Sa subong, sir, ang ini nga LPA ginapatay na ito, no, pinag-closely monitor na ito. Ang ini nga LPA, manubuman ini nga ma-develop into a bagyo, sir. While we are not praying for this to happen, Sir Jeff, correct me if I'm wrong, this is the first time na magkabagyo ang Pilipinas mga 2025, if ever. If ever, sir, nga kung ma-develop man or mag-isip na maganap na bagyo, sir, ang muli ang pinakauna ng bagyo nga ma-experience dyan, sir. Pero as of now, LPA pa lang yun, sir. And we look forward no na hindi na mag-develop sa pagkabagyo ang ining low pressure area, especially nga sa Subong, based on yung siningang monitoring, sir, madubog yun ang chances ni. And sir, no, may we know, kamusta naman ang forecasted maximum heat index diri sa Iloilo, kag Subong man sa ibang pang mga lugar sa Western Visayas? Ayun, sir, bali sa Subong, sir, ating forecast na heat index, sir, particularly sa iban ng mga provinces, mayroong activities ang nanatara sa may 40 degrees Celsius, sa Mambusa Capiz, 40 degrees Celsius, sa may Iloilo City, 40 degrees Celsius, sa mga Iloilo is para sa akin, service index talaga na nakarlo sa Negros Occidental para sa 39 degrees Celsius. Alright, maraming salamat Sir Jeff Makiling sa inyong oras kag impormasyon.
salamat sir. Naintindihan to sir. There we have it mga biyan, latest update sa katsang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 na sa aga. So mga biyan ha, generally fair weather condition, magapangibabaw sa aton sining area. May aras ng low pressure area malapit sa Palawan. Apang tugarin pa yung mga biyan. Ang ining low pressure area ang may maribok nga tsansa nga mangin isa ka bagyo. Kaya po na aton nga progyan sa tanan, especially sa mga kauturan naton nga hindi mapaiway ang pagwa sa ilang nga pulian subong iyang adlaw o magdalagid sa payong. At the same time, all ikawan anay ang pagkilir sa gwa sa inyong nga pulian sa malawing iyang tiun. Bangod man sa gaka-experience naton nga tumang kapaang na posible magresulta sa heat cramp at heat exhaustion. So again, sa aton sining mga kuturan for today, Monday, GOST Pag-asa forecast mga biyak, 40 degrees Celsius ang lauman maximum kung forecasted maximum heat index sa Rojas City, Capiz, Mambuso, Capiz, Iloilo City, kag Dumangas, Iloilo. Sa piyak sini, nagapanugyan ang aton nga Office of Civil Defense na limitahan ang pagtuner sa kwa, mag-inom sa maraming nga tubig, likawan ang pag-inom sa tsa, kape, soft drinks, kag magahulubog ilimnon, pagamit sang payong, pagsuksok sang kalo, kag may malaba nga pako nga panapton kung ara sa gwa. At planuhon ang paghimo sang aktibidades sa agaw kung sa hapon kung sa diin mas mabugnaw ang panahon. Stay hydrated din mga biyan, mag-inom sa bastante nga tubig para likaw kita sa epekto sa sining nga mga heat-related illnesses. Masaming nga naga-experiensyahan sa tion sang extreme temperature. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga. Sige po, nagpamati ka mo mga biyan sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. At sa aton pagbanumbalik, kaupo na naton mga biyan ang aton bisita of the day. Ibaloon ang mga updates gikan sa DAR Iloilo. Kaupo ng Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 si Harriet Luo pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments, at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa
ng mga magulang gaya ni Mary Grace Darosa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tuturuan sila ng mabubuting asal yung mga gagawin gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Political ad day for Abante Bisna Party List, Dear Ana Avenue, Cebu City. Paid by Ben Hogan M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa ng marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 na sa aga. Sa gihapon nagpamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, as mentioned earlier, mangingo po natin sa aton nga pagpalagad sa bunga aga ang DAR Iloilo. Kag to give us sa mga updates sang ila sini nga opisina, particularly sa pagparagdag sang titulo sa duta, pagpana sa putangan, kag pagpalabot sa mga bulig palagayan kag infrastruktura. Mangingo po natin si Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Ma'am Harriet Luot. Ma'am Harriet, good morning and welcome ma'am sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Good morning sa tanan nga nagpalamati labi na gid sa imo Sir GP. Ma'am, it is our honor gid nga makaupod ka subong iya nga aga. Recently we heard ma'am nga nagapanagtag ang inyo sa nga opisina sang Certificate of Condonation with release of mortgage o kung kokrom. Maybe no ma'am, ang aton sini nga mga kauturan, pila bala ang nakabenepisyo sini, kaga ano bala ka-importante ang ining kokrom? Sige. Kokrom, ginatawag ni sa condonation, Certificate of Condonation with release of mortgage. So, nag-take effect ini sa July 7, 2023 sa pagpirma sa aton nga presidente sa among layi. So, sa subong, ang DAR Iloilo, nakahatag na kami sa mga certificate niya almost 2,064 sa involved na mga agrarian for beneficiaries na 1,286. Kag ang involved na area is 1,378.2523 hectares. Ini may total nga amount nga 91,506,195.61 pesos. So ang inaibulig ini sa gobyerno sa aton nga mga mangunguma para nga mabuhinan man ilang gastos nila kada adlaw-adlaw tungod wala na sila sang balayran nga amortisasyon sa Land Bank of the Philippines. Pero ang nasakop sini nga mga mangunguma inang na-issuehan lang naton sa Emancipation Patent or Certificate of Land Ownership Award halin sa July 7, 2023 papanaog, meaning ang nagsubra sa July 7 kasi nga iba unang pagi nga layi nga gapapanaog kaya wala pa sila masakop sa nakondong nga amount. I see. Ma'am, to clarify no, sa masobra 2,000 ka certificates nga gin-issue sa inyo sa ning opisina, maybe no ma'am,
ini bala nga mga kokrom subong lang ini nga tuig ginpanagtag or was it distributed or included dere sa pag-isip ang mga napanagtag na sa nagdigil nga tuig? Included na ni ang panagtag naton sa nagligad nga tuig sa mga last quarter sa 2024. Alright, and gina-expect pa bala naton ma'am nga madugangan pa ini subong iyang tuig ang listahan sa mga benepisyaryo o kung na dag-end na nga aton sini nga pagpanagtag sang kokrom? Basi may maabot naman nga mga bago nga mga nga mga certificate alin sa Manila kay ginuna naton ang mga classified o kung may mga ngalan sa may listahan na din papanaog sa Land Bank of the Philippines and may ara man nga unclassified nga collective bala ang mga certificate nila nga gina-validate naton sa field. Pero amat-amat naman naton nga ginapapanaog. I see. And for the information sa aton sining moturan, magluwas sa kokrom padayon man ang pagpanagtag sa DAR Iloilo sa mga titulo sang duta sa aton sining mga Agrarian Reform Beneficiary. Mimino ma'am, sa subong pila na ang napanagtag nga titulo sang duta sa inyong opisina? Subong na nga tuig 2025 aling sa January as tasang ini nga quarter kapangatag kita sang almost mga 100 hectares sa aton 82 ka mga agrarian reform beneficiaries. Luwas pa sa una paginapang nga ginpangatag subong lang na ang tuig. And sa sinimam nga mga ARB, mga diin ni Ma'am Halin nga mga kabanwahanan sa rarama bala naton nga nalampot ang tanan nga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo? Ang hindi man gid tanan ang sa subong nga mga last phases ng agrarian reform program ang sa mga first at second district na almost napanghatag na naton ang mga titulo. So kalabanan sini sa mga third, fourth, at fifth district nga mga kabanwahanan sa Lakbanwa sa Iloilo. Pero sige-sige man din ato nga process sa mga placeholders para nga mapanghatag naton ang tanan ng mga titulo sa mga involved nga mga agrarian reform beneficiaries naton. Isa man sa ginadayaw naton nga mga inisyatibo sa DAR Iloilo ang padayon nga pagpalampot sa mga bulig infrastruktura kag subong man pala nga bian sa aton nga mga agrarian reform beneficiary. Ma'am, una kita sa pagparagtag sang bulig infrastruktura. Ano nakadamo so far ang nalapot sa infrastructure projects sa DAR Iloilo? Sa subong, sige-sige man ato nga pagpanagtag sa mga infrastruktura subong sa mga farm to market roads sang tuig mga last year before sini pinapanghatag na kita sa mga sa kalain-lain ng mga distrito sa Iloilo. Kag sa subong may ara man kita nga ginapang validate nga mga pagdatindugan sa atong nga mga farm to market roads. Ini may kabugusan nga 268,500,000 nga mga farm to market roads nga aton nga dapat ipatindog sa mga kabanglawahanan nga involved sa sini nga mga proyekto. Aside from that, sige man ang validate naton sa mga tawag na mga tulay ng Pangulo, PBBM bridges ang ginatawag. May mga investment kita nga mga Korean kag European. So sige ang naton nga validate in fact sa inila nga Domingo natapos ang ilang nga validate para nga patindugan sa mga tulay ang aside from farm to market roads ang mga inakadid ang tulay ng Pangulo para at least may accessible man ang aton nga mga farmer beneficiaries sa ilang nga duta pakadto sa mga market sa ilang nga produkto.
dito. Ma'am, to clarify, no, ang ini to be implemented pa lang. Sa una, itong ginalauman, ma'am, nga matapos ang pagpaubra o kung pagpatuman sang sining mga tulay ng Pangulo and at the same time farm to market road sa kabanwahanan sa Iloilo. Actually, na natapos ang kita ng mga farm to market roads sa Barotac Negros, sa Dumangas, sa Pasig. Kagano iya mga pag-donate for good for 2025 ang inilang ang mga ginabalidate sa buong. So ang iban ginaumpisahan pa lang, ang iban manok umpisa pa lang. But so pero natapos siya last year pa ina niya. So wala na din nato na wala ko na din na lista ang mga natapos kay iban pa to nga to. Pero may ara na kita nga mga proyekto na natapos. And other than that, ma'am, no, isa man sa ginapatuman sa inyo sining opisina ang pagpanagtag sang bulig palangawian sa mga ARB organization o kun ARBO sa aton nga probinsya. May ano na kadamo ang nabuligan sang inyo nga opisina sa patag naman sang livelihood assistance? Sa sining nga 2025 may ara kita nga mga proyekto nga dapat ipangpangatag naton mga farm machineries and equipments ini na pang purchase na ini sila bali 2024 kita nag-procure sila nagsinin nato nga 2025 ipanghatag ini may nakalain-lain man nga mga distrito pero mostly sa mga damo kita mga agrarian reform beneficiaries like sa 5th District and sa 4th District. So, ang mga farm machineries equipment, pinapaagi natin sila sa ating agrarian reform beneficiaries organization. Kaya para malamay ang income, at least damo ang makabenepisyo, hindi lang isa katao. So, dapat ang ating mga beneficiaryo magasunod din upon magpa-member sa atong agrarian reform beneficiaries organization para maka-avail sila sa mga support services na ginapangakad sa atong gobyerno. So that's the... So, para machineries equipments, may ara dito budget nga 2,420,000, mga more or less mga 2.40 millions. Then may ara dito mga agricultural inputs like mga organic fertilizer nga amounting to 1.2 million. Then, may ara kita subong nga mga village level farm focus enterprises or WellFed. Ang susubong natin ito igang project ara sa Lambunaw, sa barangay Tampukaw. Kaya kita na ginapatindog na Tampukaw Meat Processing Center. Subong lang isa nga po turnover. So sa iban pa rin natin ng mga ARBO organization, ang mga agrarian farm beneficiaries, makita din na tawag na partnership with DGMP sa Partnership Against Hunger and Poverty. May ara kita subong nga ginhatag sa Manduawak mechanical flatbed dryer amounting to 300,000. So, ang ato ng gobyerno, sige-sige man panundon sa inisyatiba para lang makapanghatag kita support services sa ating mga agrarian farm beneficiaries. O kag magluwas na man, no? May mga grupo man siyang ARBO nga ginpanabutan sang bulig sa banwa sang Badyangan. Pwede ko magsala sa ila naman nga mga negosyo para mas mapasanyog pagid ang palangawian sa aton sini nga mga agrarian reform beneficiaries sa nasampit iya nga banwa. And for the information, ma'am, sa aton sini nga makuturan, ano bala ang rason kung wala nagauntat no, sa pagpanagtag lang sa duta, pagpanas ang utang? We have agri-fishery and equipment or farm machinery and equipment, may harap pa sang livelihood assistance. Ngayon na panagtag ang inyong opisina. Tuod din sa mandato o kondisyon sa aton nga opisina nga para mapa-improve ang quality of life sa aton nga mga agrarian reform beneficiaries. Ang opisina wala nang panghatag sang duta, ang duta abi para nga may security of tenure sila pero dapat ang ugyunan ina or may accompaniment ina ang mga support services para nga pagbato nila duta hindi
di nila dapat pag-iprenta or ibaligya kay may ginabulig man nga support services sa ginahatag ng gobyerno para mapauswag pag ang ilang pagprodukto sa ilang duta kag mapauswag ang ilang pagpangabuhi. Kay kung kung duta lang ihatag ko, wala sa support services, pabayaan nila ina. So, aside from mga farm machineries and equipment, mga agricultural inputs, may harap makita ginahatag ng mga training sa ila para at least mapauswag magitang ilang knowledge o inaadman sa pagpanguma sa pagpamarket sa ilang mga produkto. So ayun ang rationale sang padayon nga pagpalapot sang bulig sang DAR Iloilo way nagauntat sa titulo sang duta pagpana sang kutangan ang farm machineries and equipment, ang mga agri-inputs will help them sustain sang ila sining palangabian bilang mga manguma. Lastly, Ma'am Harriet, ang imo sining nga mensahe sa tanan nga mga ARBO kag mga ARB diri sa probinsya sang Iloilo. Una sa tanan, napasalamat din kami sa atong nga mga Agrarian Farm Beneficiaries Organization, kaupod sa atong nga mga Agrarian Farm Beneficiaries sa pag-ugyon man sa programa sa atong gobyerno. Kaya hindi lang para sa inyong kaayuhan, kundi para man sa kaayuhan sang bugos nga pumuluyo sa Iloilo kasang bugos ng Pilipinas. Kaya nga, kung magprodukto kami sa maayo ang inyong nga duta, ang ekonomiya na dauswag man. Kung damo manggaranon sa kaumhan, kung sayo doon, damo man ang mga consumers na magkadto sa syudad kag mamakal sa atong nga mga mall. Kung sayo doon, kung damo ang ang consumer, gadamo man ato nga supplier. So give and take lang ina, dapat ato nga pauswagon ang ato nga kaumhan para mapauswag man aton nga industriya kag aton nga mga commercial establishment. So inunyo ko sa tanan nga aton nga mga Agrarian Farm Beneficiaries Organization kag ARBs na dapat kaayuron ninyo ang inyong pagpanguma kag hindi ninyo lang pagpanumdumon nga utang nga kamo nga utang. Dapat ang inyong naging utang dapat ibutang ninyo sa maayo para mapausmagan inyong kaumhan. Nagpanumdumon nyo man nga matayiran ang inyong utang sa gobyerno. Kaya palibang sa gobyerno kung paano ninyo pausman ang inyong kabuhi. Kaya kargo ina sa gobyerno kung damo ang imo sa samang garano. So, amo lang na dapat na binigay kita tanan. Kaya hindi lang obra sa gobyerno, kundi obra sa bilog na pumuloyo sa Pilipinas. Ayun, so kabay, nga nagtatakgid ang progryan ni Ma'am Harriet Luwat sa aton sini nga mga ARB, nga mag-invest ang husto, kung dumalaon sa husto ang inyo sining mga resources, hindi lang puro utang. Kaya while our government is trying its best nga mahatag ang tanan nga bulig nga kinahanglanon sa aton sini nga mga mangunguma, mga ARB o kag mga ARBO, dapat nga maghatag man sa ila sining nga counterpart ang aton sini nga mga beneficiaryo. Ma'am Harriet Luot, for your time information, hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Tama man salamat, Sir JP. There you have it, mga biyan. Si Ma'am Harriet Luot, ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 o kung PARPO 2 sang DAR Iloilo. So yun mga biyan, madamo-damo ng mga benepisyo ang ginpanagdag sa Department of Agrarian Reform Iloilo Province subong iyang tuig 2025. Mayara sang pagpanagtag sa mga titulo sa duta, mayara sang pagpanagtag sa mga certificate of condonation with release of mortgage. At the same time, may ara pagid sa pagpanagtag sa mga bulig sa bahin sa mga ARBO in the form of farm machineries and equipment, agri-inputs, and livelihood assistance. Ag wala nagauntat diri mga abyan bangod sa subong, may pila pa ka mga proyekto kaangay isang tulay ng Pangulo
Nagsubong man ang aton sini nga mga farm to market roads ang natala ng ipatuman sang Dar Iloilo sa pila pa ka mga komunidad diri iya sa probinsya sang Iloilo. Di sa handuman nga mapasanyog pagid ang palangwian, mapasulhay ang sitwasyon kag mabuligan ang mga agrarian reform beneficiary nga makatibawas sa kaptigadhon. The challenge is on the ARB mga biyan. Nung magpangikasog, ma-maximize or ma-fully utilize ang ining mga benepisyo nga ginatanyag sa aton nga gobyerno ilagi man sa pagtalumas ang husto sa ila sining nga mga nga nabaton kung mga duta nga naangkon at the same time pag dumala sang husto sa ilang mga resources nga ginpanagtagman sang aton nga gobyerno. May pa more and more success stories ang aton nga mabatian sa bahin sa nga mga ARB diri sa Iloilo kag sumuman sa Western Visayas. Ini ang isa gid sa malapit sa tagipusoon nga programa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. The reason kung inyo na notice mga biyan sa iya sini nga pagbisita diri sa Western Visayas halos may kaangtanan gid sa ARB. Makapila ka beses nga nagpadulong ang presidente sa aton sining nga rehiyon, including mabiyan ang Negros Occidental nga sa tuwa na isakop sa Western Visayas. Naglakip sa mga side events ang presidente ang pagparagtag sa mga Certificate of Land Titles sa aton sining nga mga ARB organization kag mga ARB. Recently mga biyan, ginpangunahan man diri sa Western Visayas ang pagpanagtag sang Kokrom. Maduluman sa nagdigad nga Disyembre mga biyan sa ginihiwat ang massive Kokrom distribution sa bahin sang Iloilo Sports Complex. Nakitaan tigid mismo ang yuhom kag ang pagka-emosyonal sa pila ka mga benepisyaryo na sa malawig nga pion subong hiluway na sa kautangan pangugagin panas na inisang gobyerno. Alas 9:40 na sa aga aton nga pagpanumbalik. Dugang nga mga balita lokal updates gikan sa aton nga kaupdanan sa Radyo Pilipinas News Team kag iban pa nga mga impormasyon aton nga pagpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Narinig mo na ba ang salitang dive tourism? At alam mo bang ito ay nakapag-ambag na mahigit 75 billion pesos sa Philippine economy? Ang tindi! Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Isa sa mga dinalago ng mga divers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay yung Batangas na may mahigit 50 dive sites. At dito, ang dive tourism has become a significant driver of economic growth for local communities. Yan ay isa lamang sa mga achievements ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT. Sustainable tourism is a reality sa bagong Pilipinas. Mangkot-langkotan ni Simo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, tanan nag-ubras ang 3 gives loss ang nagdigat na pandemya. Amon na waay nagputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang gapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon ubra. Pero hindi Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante.
para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya? Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untat. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang tol ng bawat Pilipino. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranas ng makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng tiyan. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas na mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip, madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka ang mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:45 na sa aga. Sige po nagpamati kamo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan update sa ibang panaton nga balita subong iya nga Lunes. Nagpungko sa iya katungdanan bilang former Regional Executive Director o kon FRED sa Department of Agriculture Western Visayas, si Regional Agri-Fishery Council kon RAFC Chairperson, Engineer Brandon Dihara. Ang iya pagpungko ang kabahin sa serbasyon sang Farmers and Fisher Folk Month sa riyon. Bilang FRED, lakip sa iya plano ang paghiwat sa Regional Farmers Congress para mas madamong nga mangungubag kay mangisda ang malabot sa mga importante nga impormasyon angot sa programa kag proyekto sa DA sa rehiyon. Ando man ni Mondihar nga sa bulig sa mga state universities kag iban pa nga stakeholders obrahon nga produktibo ang mga napabayaan nga mga duta. Nagpabutyag naman sang suporta si DA Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arpia sa plano ni Mondihar. Ilabi na nga ang papel sang RFC amo ang dalon palapit sa mga komunidad ang serbisyo pang agrikultura. Samtang sa ibang pagid naton nga mga balita. Nadabato na sa mga nominasyon ang Department of Trade and Industry para sa 2025 Presidential Awards for Outstanding MSMEs at Presidential Recognition for Outstanding Development Partners. Ang ining prestiyosong aktibidad magkilala sa mga trailblazers sa MSME sector kag magaselebrar sa kadalagan, inobasyon kag commitment towards sustainability. Gina-invita sa DTI Philippines ang tanan ng mga visionary entrepreneurs
kalasang mga economic progress at mga dedicated partners sa pagpasanyog sa mga MSMEs. Ang deadline for submissions ng sining ng mga nominasyon mabiyan will be on May 16, 2025. Para magka-nominate, kailangan nang mag-download sa nomination form. Kaya isumite ini sa email presidentialawards@dti.gov.ph. Para sa iban pang mga palamangkutanon, mahimong mag-contact sa Presidential Awards and Recognition Secretariat at presidentialawards@dti.gov.ph. Samtang nagapangita ang YEP Western Visayas or Youth Entrepreneurship Program Boost Your Enterprise Bootcamp 2025 sang mga partisipante. Ginaagdas ang DTI ang mga pamatanon na mag-upod sa intensive bootcamp para sa mga young entrepreneurs sa maabot nga Hunyo. Give sa mga lauman, mga benepisyo, ang pag-access sa mga tools, knowledge, and mentorship na kinahanglanon para magsanyog sa subong fast-changing market. Pininggan nyo man ang mga young entrepreneurs, particularly sa young entrepreneurs with disabilities, out-of-school youth, indigenous youth entrepreneurs, youth-led cooperative or livelihood association. At sa edad mga biyanha, dapat 18 to 30 years old, residentes ng Western Visayas, business owner o key decision maker, enterprise registered with DTI, BIR, LGU. Ang transportasyon ang igaabaga sa partisipante pero ang meals and accommodation will be arranged by DTI Regional Office 6. Para sa dugang Italia, may gantanan sa sining bootcamp for young entrepreneurs. Mahimo lang nga mag-follow at i-check ang Facebook post sa DTI Region 6. Oras mabiyan, alas 9:50 sa aga. May kita sa oras kinabilin sa aton sining pagpangalagad. Ginaginaman ko ito mga atong edisyon sa mga daw sa Lunes, Mayo 5, tuig 2025. Ngalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan De Fuentes sa studio, at Mr. Rochelle Jones, Hotahero sa transmitter. O naman ang inyong nangin alagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas,
ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.